Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Dalangin po ng aking puso, nadatnan po kayo ng pamamahayag na ito, na kayo pong lahat ay nasa mabuting kalagayan. Araw po ng Friday at ang ating pag-aaral ngayong umaga ay pinamagatan pong True Greatness in the Kingdom of Christ. Atin pong pagbubulayan ang aral sa Luke chapter 22 verses 24 hanggang 30. Ganito po ang ating mababasa sa mga talata. Now there was also a dispute among them as to which of them should be considered the greatest. And he said to them, the kings of the Gentiles exercise lordship over them, and those who exercise authority over them are called benefactors. But not so among you. On the contrary, he who is greatest among you, let him be as the younger, and he who governs as he who serves. For who is greater, he who sits at the table, or he who serves? Is it not he who sits at the table? Yet I am among you as the one who serves. But you are those who have continued with me in my trials, and I bestow upon you a kingdom, just as my Father bestowed one upon me, that you may eat and drink at my table in my kingdom, and sit on thrones judging the 12 tribes of Israel. Pagpalain nawa ng Panginoon ang pagkabasang ito ng kanyang mga banal na salita na sa araw na ito'y ating pagbubulay-bulayan. Mga minamahal na mga kapatid, sa talatang ating binasa ay ating makikita ang mga kahinaan pa rin ng mga disipulo ng ating Panginoon habang kasakasama nila siya. Sa pagkakataong ito ating makikita na mayroong sigalot na nangyayari at dito ay pinagtatalunan nila kung sino ang dakila sa kanila. Meron pong pagkakataon sa banal na kasulatan na pati ang pag-upo sa kanan o sa kaliwa sa kabilang buhay at sa kaluwalhatian ng Diyos pagdating ng araw ay pinagtatalunan ng mga alagad. Pero sa mga talatang ito, ang Panginoon ay nagbigay ng kanyang pagtuturo kung sino talaga at ano talaga ang definisyon ng kadakilaan sa kaharian ng Diyos. Mga minamahal na mga kapatid, wala naman ho sigurong tao na gustong maging aba, maging kaawa-awa, maging nasa sitwasyon ng kalungkot-lungkot na kalagayan sa buhay. Many want to be great. In fact, we choose our own career. Nagsusumikap tayong mag-aral para magtagumpay sa buhay at maging karangalan ng ating mga magulang at ng ating pamilya. The world and many people in this world wanted to be great. We want to achieve a certain heights sa ating mga buhay, sa ating mga karir. Pag pumasok tayo sa trabaho, ay ina-aspire natin ang promotion. Gusto natin yon. Kapag tayo'y nag-aaral, gusto natin ang recognition, ng honor, at ng pagkilala. Normal yun po sa tao. At maging sa mga alagad, hindi naialis ang bagay na ito. Sa kanilang ginagawang paglilingkod, humihiling sila na pagdating ng araw, ay makilala rin ang kanilang mga pinagpagalan at ang kanilang mga ginawa. Kaya nga po marahil ang Panginoon ay ipinaling sila sa isang magandang aral na ating pagbubulayan ngayong araw. So mga kapatid, the world defines greatness in terms of power, in terms of status, and in terms of dominance. Kaya ang mga bansa ay ginagawa ang lahat ng kanilang magagawa para maging numero 1, para maging number 1. Maging number 1 sa status, maging number 1 sa kapangyarihan, para makapag-dominate.
kapag mas marami, mas malakas. Siyang pinatutunayan ngayon ng China na dahil sila'y marami, malakas sila. Sabi nga po sa isang kwentuhang barbero, kapag lumundag daw ng sabay-sabay ang mga Chinese, uuga ang mundo sa sobrang dami nila. Pero sinabi ng mga Indian, ng mga East Indian, mali kayo dyan. Kapag kami ang lumundag, mas marami kami ngayon kaysa sa mga Chinese. Kasi nga po, billion na rin, no? Parang billion na rin, ang dami. Napakadami na po ng mga East Indian at ng mga Chinese. At kanila pong ipinakikita ang kanilang dominance sa kanilang ekonomiya, sa kanilang mga superiority in armaments and military prowess, at iyon po yung nagbibigay ng sense of status sa kanila. Para ano? Para ipakita na hindi sila basta-basta pwedeng itulak o ibuli ng ibang mga bansa. Kaya ang mga tao ay humahantong doon sa pagnanasang magkamit ng power, status, and dominance. But the Lord Jesus radically redefines greatness in the kingdom of God. Iba ang definisyon ng Panginoon ng greatness. Hindi ito nakasalig sa kapangyarihan, hindi ito nakasalig sa status, at lalong hindi ito nakasalig sa na-achieve mo sa buhay. In Luke chapter 22, 24 to 30, the disciples argue about who is the greatest. But Jesus redirects their focus to humble, servant-hearted leadership. Mga minamahal na mga kapatid, as we examine this passage, we will see how Jesus Christ's teaching on true greatness is rooted in service, in humility, and in His own example as the suffering servant. Wala po tayong basihan kundi ang ating Panginoong Hesukristo kung paano natin gagawin ang ministeryo, paano natin gagawin yung paglilingkod at pamumuhay bilang mga Kristiyano. We only have Jesus as a great example. Opo, nandyan ang mga apostol, nandyan ang mga alagad, nandyan yung mga naunang mga nakasulat sa Biblia ang pwede nating gawing example. But the ultimate example ng pagiging great ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Simulan natin ang pag-aaral doon sa prideful dispute and argument of the disciples. Mababasa natin ito sa verse 24 ng Luke 22. Sabi ng talata, "Now there was also a dispute among them as to which of them should be considered the greatest." Parang napaka-unbecoming, na sa mahabang panahon na ng kanilang pagsama kay Jesus, papaano ipinakikita ni Jesus ang paraan ng pamumuhay bilang isang Kristiyano, bilang isang banal na makadiyos, ay umiral pa rin sa kanila yung desire to be considered greatest. So the disciples, even after years with Jesus, still misunderstand the nature of His kingdom. They assume greatness is about position, recognition, much like the Gentile rulers. Ito po yung sinabi ng Panginoon, hindi po ba? Ano sabi ng Panginoon sa verse 25? "And He said to them, the kings of the Gentiles," yung mga hari ng mga hentil, "exercise lordship over them, and those who exercise authority over them are called benefactors." So they assume, kapag may posisyon ka, kapag ikay nakaupo sa trono, kinikilala kang ikaw ay great, ikaw na yung greatest, ikaw ay, ano tawag doon? Sikat. Ikaw yung pinakabida. At pag meron ka ng ganong posisyon, recognition, pwede ka nang magkaroon ng plaque sa buhay mo na ikaw ay nakagawa ng isang bagay na hindi nagawa ng iba.
Mga kapatid, this prideful ambition mirrors the sin of Adam and Eve, seeking status rather than submission to God's will. God told them, you can have everything in this garden. Pero wag naman yung bagay na yan. Yung puno at ang bunga nito sa gitna ng halamanan is something that God reserved as a command not to eat. And that symbolize what? That symbolize God's authority. That symbolize something that God told them not to touch, not to eat. Na wag nilang pakialaman. May mga bagay talaga ang Diyos na ibinilin at itong mga bagay na ito ay dapat sundin. Katulad ng isang magulang na laging nakabilin sa kanyang mga anak ng mga dapat gawin kahit na hindi naiintindihan ng mga bata, importante lang ay ang pagsunod dahil sa pagsunod siguradong hindi niya to ikapapahamak. Mabuti sana kung hindi sinabi ng Panginoon ang consequences ng bagay na ito, pero sinabi naman ng Diyos at malinaw na sinabi sa kanila, once na kinain nyo yan, walang pagsala na kayo ay mamamatay. But the prideful ambition to get something that they cannot, ito yung nagtutulak sa tao. Yung ambisyon na matikman, yung ambisyon na makuha yung hindi niya makukuha. And that is what happened to Adam and Eve. They seek status rather than being obedient to the commandment. And pride in the ministry can lead to division and loss of focus on Christ's mission. Maging ang simbahan hindi exempted sa mga bagay na yan. Maging ang mga lingkod at mga pastor sa panahon natin ngayon, hindi exempted sa desire na yan katulad ng desire ni Adan at ni Eva. How often do we even in the church seek recognition rather than faithful service? Gusto natin ay napapansin tayo, gusto natin tayo yung nasa gitna, gusto natin ay tayo ang napapahalagahan. Nalilimutan natin na sa kabila nun ay hinahamon tayo ng Panginoon na sa halip na tayo ang maghanap ng atensyon, maghanap ng paglilingkod ng iba, ay dalahin tayo ng ating puso sa tayo na ang naglilingkod at tayo na ang tumutugon sa pangangailangan ng iba. The first insight that I want us to see is this. Spiritual maturity requires a shift from self-centered ambition to Christ-centered humility. Can we say amen? Masusukat daw mga kapatid ang paglago, pag-unlad at ang maturity ng isang mananampalataya kapag ang kanya nang hinahanap ay ang Christ-centered ministry and Christ-centered humility instead of self-centered ambition. Na ang ginagawa mo sa paglilingkod ay hindi na lamang para sa iyo, sa ikasasaya mo, ikalulugod mo, ikare-recognize mo, kung hindi ang kaluwalhatian ng ating Panginoon. Amen? Pangalawa, ikinumpara ng Panginoon yung tinatawag na kingdom view of authority on how the world view authority. The world view of authority was mentioned by the Lord in verses 25 and 26 of Luke 22. Ano po ang sabi niya diyan? And he said to them, the kings of the Gentiles exercise lordship over them, and those who exercise authority over them are called benefactors, but not so among you. On the contrary,
He who is greatest among you, let him be as the younger, and he who governs as he who serves. Yung mga sa tingin ninyo ay dakila, ay dapat magpakababa. At kung sino man ang nais manguna at maging tagapanguna, ay dapat maglingkod. So, in verses 25 to 26, Jesus contrasts the world's leadership model with the kingdom's leadership model. Di nga po ba sa world view of authority, kung sino yung nasa tuktok, siya yung pinaglilingkuran, siya yung niluluhuran, siya yung binibigyan, siya yung dinadambana, at siya yung pinupuri lagi. Pero sinabi ni Jesus, kung sino yung nasa otoridad, kung sino yung nasa kapangyarihan, dapat silang maging mga lingkod. At yan naman po talaga ang inaasahan eh. Yung mga nag-a-aspire sa public service, dapat po talaga public service eh. Pero hindi po nangyayari yun. Kung makakandidato ang mga politiko sa anumang posisyong gusto nila, not because they want to serve, but they want recognition, they want power, they want control. And most of the time, sila yung nang-aabuso. Kaya lang nakakalungkot kasi ang mga naghahalal sa kanila ay mga tao rin. Tayo rin naman ang pwedeng sisihin. Tayo naman naglalagay sa kanila. Bumoboto tayo sa mga alam natin na hindi naman talaga gustong maglingkod. So Jesus contrasts the world's leadership model with the kingdom's leadership model. Sabi ni Jesus, earthly rulers lord it over others. They seek control and they seek self-exaltation. Kaya kung titingnan ninyo, lahat ng naging hari sa bansang Israel, yan ang downfall eh. Kahapon pinag-aralan natin yung regulative principle of worship. Gaano karaming hari doon, ang hari na sila, nasusunod na sila, pinaglilingkod na sila, pero gusto pa nilang gawin yung trabaho ng priest. Sila ang naghahandog sa altar, sila ang gumagawa ng mga gawain ng priest, nagsisindi ng kandila, ng insenso, and makikita natin yun. Napakadami po nun. Si Ahaz, si Uzziah, si Usa, si Jeroboam. Those are kings. And even the first king of Israel, King Saul. Pinipilit nilang gampanan yung hindi nila trabaho at gusto rin nila ng recognition, hindi lang sa palakpak ng tao, kung hindi maging sa aspeto ng pananampalataya at relihiyon. Ngayon, nagagamit din ng relihiyon para sa pansariling kapakanan. Kanya-kanyang partido sa Pilipinas eh. Kanya-kanyang panliligaw sa mga sekta ng relihiyon. Dahil pag nakuha mo nga naman yung sekta ng relihiyon, mga black voters yan, makakakuha ka na. Kung ang miyembro na 500,000, may 500,000 ka ng boto. Ganun ang ginagawa. At alam natin mga kapatid, ito ang naisin ng mga mundo. This is the worldview of authority. But in contrast, Jesus calls His followers to lead by humility and servanthood. Sabi niya, let the greatest among you become as the youngest, and the leader as one who serves. From top down o from down up, tinuro ng Panginoon na yung nasa top dapat bumaba. Kaya maging sa ating pananampalataya, the Reformed tradition emphasizes that leadership in the church is not about personal power, but about shepherding God's people faithfully.
Sa ating pananampalataya, tinuturuan natin ang simbahan na it's not about control, it is not about power, but shepherding God's people faithfully. Kaya kung tatanungin nyo, paano sa Winnipeg Unida? Di ba ikaw ang nasusunod? Hindi! Paano sa Unida Christian Church of Canada? Di ba yung chairman nyo ang nasusunod? Hindi! Paano dyan sa Canada? Di ba ikaw ang bishop? Di ikaw ang nasusunod? Lalong hindi. Sapagkat sa bawat pagpapasya, sa bawat desisyon, sa amin po sa Winnipeg Unida, just to give you a short glimpse of how we decide on a day-to-day basis, on how we plan on a regular basis sa mga activities, sa mga plano ng simbahan, kung bakit umabot kami ng 14 na taon na sa katotohanan may mga achievement din naman ang simbahan, ang Winnipeg Unida. Pero ang tanong, dahil ba yun kay Pastor Ruel? Dahil ba yun sa pangunguna ni Pastor Ruel? Hindi. Dahil si Pastor Ruel, hindi naman po siya ang nagpapasya. We have a unique way of doing ministry. We have a unique way of doing decision making. Ang nagdidesisyon po, mga kapatid, ay ang konsilyo ng iglesia, hindi ang isang tao. Sa bawat pagpupulong, meron pong ginagawang mga pagmumungkahi. We consider that as a motion. If somebody made a motion at walang nag-second sa motion, that will be considered a dead motion. We followed the parliamentary form of handling meetings. At alam niyo yon, kapag parliamentary, may tinig ang lahat, may boses ang lahat, at pinagbobotohan kapag may motion na tinanggap, pinangalawahan, at tinutulan. Pag may tumutol, we need to discuss. And during those discussion, nauunawaan ng lahat ng nakikinig kung ano ang pinupunto ng kaliwa at pinupunto ng kanan. And then they will come to a conclusion by votations. At kung ano ang ibinoto at napagkasunduan, ito ang ipatutupad, ito ang ipapahayag sa kongregasyon, at ito ang titindigan ng pastor. At dahil ang pastor ang magpapahayag nito, ipapaunawa ito sa mga miyembro, ang alam ng lahat ang pastor ang nasusunod. Subalit hindi. Ang pastor sa bawat motion ay hindi bumoboto. Moderator, chairman of the board, pero hindi bumoboto. Sa makatuwid, ako lang bilang pastor ang tagapagpahayag ng pinagkasunduan ng konsilyo ayon sa motions ng mga leaders nito. Kaya kung meron pong tagumpay ang Winnipeg Unida, kung meron pong nangyayaring maganda sa simbahan, pinupuri ko ang Diyos. Pangalawa, binibigyan ako ng Diyos ng mga matatalinong mga leader ng church na ang iniisip lagi kapakanan ng simbahan at kaluwalhatian ng Diyos. Amen? At kung meron mang nangyayaring maganda sa Unida Christian Church of Canada, nagpapasalamat ako dahil una, ako naman yung talagang nauna rito, na binigyan ako ng Diyos ng mga kamanggagawa. Mga kamanggagawang the same mindset. Hindi po minanipula ni Pastor Ruel. Hindi po si Pastor Ruel ang nagpasunod. Sila po'y nagpasya, sila po'y nagdesisyon ayon sa konsilyo ng bawat simbahan. Nagdesisyon kami na tindigan ang Reformed Theological Stand ng Canada. Because this is what we believe is the right doctrine, and this is the doctrine that we adhere from the beginning of our ministry. Amen? Kaya mga kapatid, naniniwala po kami na ang leadership
sa simbahan is not about personal power. Unida Christian Church of Canada is not about Pastor Ruel. It is about the mandate of God to do the ministry here in Canada. So anong insight nito? Sabi ng 1 Peter 5:2 and 3, shepherd the flock, sabi po dyan, which is among you, serving as overseers, not by compulsion, but willingly, not for dishonest gain, but eagerly, nor as being lords over those entrusted you, but being examples to the flock. Napakagandang paalala ito eh. Ang gandang paalala to sa mga lingkod ng Diyos, sa mga pastor. Hindi inyo ang simbahan. Pastol tayo ng flock ng Diyos. Paglingkuran natin bilang mga overseer, hindi dahil sa compulsion o napipilitan, kung hindi dahil sa kagustuhan natin. Hindi dahil sa dishonest gain, kundi eager tayong maglingkod. At hindi tayo dapat maging Panginoon sa kanila, sapagkat sila'y ipinagkatiwala sa atin ng Diyos, maging halimbawa tayo sa kawan ng Diyos. Amen? Now, there is a good insights on this. A biblical leadership requires not just humility, but also accountability and faithfulness in service. Tandaan ninyo mga kapatid, ang kapakumbabaan ay mahalaga. Subalit, ang kapakumbabaang ito ay nangangailangan ng pagiging accountable. Hindi passive, faithful sa service. Amen? Now, if there is one example, gaya ng binanggit ko kanina na ating pagtutuunan ng pansin, walang iba kundi ang example ng Panginoong Hesukristo. The example of the Lord Jesus Christ sa verse 27. Ano po ang sabi? For who is greater, he who sits at the table, or he who serves? Sino ba raw ang dakila? Yung nakaupo sa lamesa o yung naglilingkod? It is not he who sits at the table, yet I am among you as the one who serves. Jesus, the Son of God, came not to be served, but to serve. Luke 10:45, for even the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life a ransom for many. Sa banal na hapunan, i-demonstrate ng ating Panginoon sa pamamagitan ng paghuhugas ng paa ng kanyang mga disipulo. John 13:14-15, if then your Lord, referring to Himself, and your teacher, referring again to Himself, wash your feet, you also to wash one another's feet. Hindi po mga kapatid nagtuturo ang Panginoon dito ng isang literal na hugasan ng paa, bagamat ito'y kostumbre ng mga Hudyo. This is a cultural traditions of the Jew to wash each other's feet. Hindi po yon ang nais ituro ng Panginoon dito, kundi yung pagiging example, yung pagiging halimbawa ng pagmiministeryo. That is the real context of John 13:14-15. Ang linaw naman, sinabi sa verse 15, I have given you an example that you should do as I have done to you. Ano yon? Literal washing of the feet? No! Ang ibig sabihin nun, yung paglilingkod kahit ikaw ay nasa posisyon na mataas at makapangyarihan. You should stoop to serve. Amen? The ultimate act of service
was His atoning sacrifice on the cross. Now, kung literal yung paghuhugas ng paa, literal din ang pagpapako sa krus. Nakuha niyo po? So, the washing of the feet is not a literal commandment to do, na maghugas tayo ng paa ng isa't isa. Mga nakasapatos naman kayo sa simbahan Naligo naman kayo bago pumunta. Kaya kung gagawin niyo yun, that is but ridiculous and a wrong interpretation of John chapter 13. Pero ang ipinakikita mga kapatid dito, kung ikaw may posisyon, kung pinili ka sa posisyon, maglingkod ka katulad ng halimbawa ng ating Panginoong Hesukristo. At alam niyo po mga kapatid, ang gumagawa ng paghuhugas ng paa ay mga alipin. Hindi po yung may-ari ng bahay na nagpatuloy sa iyo ang maghuhugas ng paa mo. Yung alipin nung may bahay ang gagawa nun. Kaya here Jesus is just pointing to the disciples and to us that we should put ourselves, even if we are in a position of leadership, na lumagay tayo sa pinakamababang paglilingkod. Amen? At si Jesus, gaya ng binanggit ko, pumunta sa krus. That is the ultimate act of service. Philippians 2:5-8, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who being in the form of God, did not consider it robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, taking the form of a bondservant, and coming in the likeness of men, and being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to the point of death, even the death of the cross. Amen? True greatness is found in Christ's humility, emptying oneself for the sake of others. Kaya, bilang insight, Jesus' example shows that true servanthood is costly. Ano ang cost? It requires sacrifice. It requires love. And it requires perseverance. Kaya kung papasok ka sa ministeryo na ang hinahanap mo'y recognition, power, prestige, hindi para sa iyo ang paglilingkod. Amen? So, pang-apat, may pangako ang kingdom. And we can look at it on verses 28-30. Kapag ganito ang ating naging buhay, the promise of the kingdom is written on Luke 22:28-30. But you are those who have continued with me in my trials, and I bestow upon you a kingdom, just as my Father bestowed one upon me, that you may eat and drink at my table in my kingdom, and sit on thrones judging the 12 tribes of Israel. Mga minamahal na mga kapatid, despite the flaws, Jesus graciously affirms His disciples and He promises them a place in His kingdom. Higit yang bagay na yan sa anumang pwedeng palakpak, pagkilala, prestige, honor na pwedeng ibigay ng mundo. Sabi nga ng Biblia, what shall profit a man if he gain the whole world but loses his soul? Alam na alam ni Jesus yan. Kasi isa sa temptation ni Satanas, ibibigay sa kanya ang mundo lumuhod lang siya kay Satanas. Amen? Pero there is a kingdom given to him. Sabi po sa talata, and I bestow upon you a kingdom, just as my Father bestowed
Past tense, bestowed one upon me. Hindi si Satanas ang nagbigay sa kanya niyan. Ang Ama ang nagbigay sa kanya ng kingdom na yan. And the kingdom of this Lord is not of this world. Amen? The disciples' perseverance, despite their misunderstanding, is acknowledged by Christ. Kaya, the Reformed doctrine of perseverance of the saints teaches that God sustain His people despite their wickedness. Kaya, yung perseverance of the saints ay magagawa lang natin because of the preservation of the saints na ginagawa naman ng Diyos. Can we say amen? Kaya sa ating pananampalataya, yung mga pinili ng Diyos para sa kaligtasan na namumuhay ngayon sa kabanalan ay mananatili. They can persist. They will persevere. Hindi dahil sila'y malakas, hindi dahil sa kanilang kahusayan, kung hindi dahil sila'y preserved by God. He who began a good work in you will be faithful to complete it. Amen? Philippians 1:6, being confident of this very thing, that He who has begun a good work in you will complete it until the day of Christ. Amen? So, the reward is not worldly power, but communion with Christ, reigning with Him in His eternal kingdom. Amen? So, ang insight, reigning with Christ does not mean worldly dominance. Reigning with Christ is not about the wealth and the health and prosperity of this world. Reigning with Christ means sharing in His eternal joy and presence. At iyon ang ating hinihintay. Amen? Ngayon, anong application ito? The application, we need to live as a servant. And we need to serve as a servant. Amen? Kaya mga minamahal na mga kapatid, kayong naglilingkod, kayong nasa iglesia, kayong may mga posisyon, the first thing we need to do is to examine our heart. Are you seeking recognition or humbly serving where God has placed you? We need to follow Christ's example. At huwag kakalimutan, true greatness is found in laying down our lives for others. Galatians 6:2. Bear one another's burden and so fulfill the law of Christ. Third, we need to trust in God's promises. Though we struggle with pride, Christ sustains us and will one day sit us at His table. Hindi na importante sa akin kung sino sa kanan, kung sino sa kaliwa. Pangahawakan ko na isang araw, merong piging na magaganap at kasali ako sa piging na yon. Amen? Panghuli, commit to daily acts of service. Commit to daily acts of service. True humility is demonstrated in small, consistent acts of love and sacrifice. Amen? Kaya, pag naglilingkod, lagi kang nauuna sa paglilingkod. Hindi ka lagi nauuna sa pakinabang. Sa pila ng pakinabang, gusto mo, una ka eh. Sa pila ng recognition, gusto mo, una ka eh. Pero hindi ganun. True humility is demonstrated in small, consistent acts of love and sacrifice. Amen? So bilang konklusyon, Friday po tayo ngayon. Pupunta po tayo sa simbahan sa linggo. May I remind that the kingdom of God operates
on a different principle than the world. Kaya huwag niyong patakbuhin ang simbahan katulad ng pagpapatakbo niyo sa mundo. Huwag niyo ipagsiksikan yung marketing strategy ng mundo sa marketing strategy ng simbahan. Hindi kayo ang mahalaga sa simbahan. Ang mahalaga ay ang Panginoong Hesus. Sabi ni John, I must decrease so that He might increase. Referring to Christ. Amen? Greatness is not in status but in service. Ang pinakadakila, yung pinakamababa. Christ, the ultimate servant king, calls us to follow His example. Let us humble ourselves, serve faithfully, and look forward to the day when we will dine with Him in His eternal kingdom. Ako po'y lubos na nagagalak, natutuwa, kapag yung alam mo na mga may matataas na posisyon sa kanilang karir, may mga matataas na posisyon sa kanilang mga trabaho, yung mga naging leaders ng Winnipeg Unida, mga managers po, sa kanilang mga trabaho, pero sa simbahan, naglilingkod sila ng buong katapatan na walang tinatanggap na anuman, ni minsan nga hindi pa napapalakpakan. Ilan yung managers ng Air Canada na naging bahagi ng ministry ng Winnipeg Unida? Managers ng mga kumpanya, mga supervisor sa kanilang pinaglilingkuran, mga professional, and yet pagdating sa simbahan, they humbled themselves. Kaya ang ministeryo na gusto niyong pagpalain ng Diyos at ministeryo na i-recognize ng Diyos, ganun ang gawin natin. Sundin natin ang nais ng Diyos and let us follow Christ's example. Amen? Friday naman po ito, bilang paalala lang ito, na sa darating na Sunday, every time na pupunta tayo para sa paglilingkod, may we be reminded na we need to humble ourselves. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga, dito po sa Tinig ng Pag-asa. Magkikita po ulit tayo sa Monday para sa panibagong broadcast po ng Tinig ng Pag-asa. God bless po mga kapatid.